Magandang araw, narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutulungan ang mga micro, small at medium enterprises at mga artisan communities na maipakilala ang kanilang mga produkto sa international market. Sa kanyang talumpati sa Manila Fame Trade Show sa Pasay City kagabi, sinabi ng Pangulo na ginagawa ng gobyerno ang lahat upang matiyak na makilala ang mga produktong Pilipino hindi lamang sa local space, kundi pati na rin sa digital space nang sa gayon ay makaya nitong makipagsabayan sa pandaigdigang pamilihan. Tampok sa Manila Fame ang mga dekalidad na produkto mula sa lokal na MSMEs at artisan communities. Noong 2023, nag-ambag ang industriya ng sining at kultura ng 7.1% sa gross domestic product ng bansa, nakatumbas ng halos 1.7 trillion pesos at nakapagbigay ng trabaho sa higit 7.2 milyong Pilipino. Nangako ang Pangulo na makikipagtulungan ang Department of Trade and Industry at iba pang ahensya ng gobyerno upang masiguro na ang mga produktong Pilipino ay tatangkilikin sa ibang bansa. So I came here, all that was left to me is to pay the bill already and pick up her shopping, the usual husband duties. But seriously though, speaking, I have to say that it's so impressive. I mean, I have watched the design community become better and better and better in the Philippines and approaching world class. Now, I would even go so far as to say that now we have, in many cases that I've seen here today, surpassed world class. We're better than others. Bilang karagdagan sa mga serbisyong pangkalusugan mula sa preventive care, aesthetics hanggang dental, isinusulong ng Department of Tourism ang holistic wellness at travel experience sa pamamagitan ng medical tourism sa bansa. Sa isang panayam sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na pumapangatlo ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya bilang paboritong destinasyon para sa kalusugan at wellness tourism. Sa buong mundo, nasa pang-20 ang posisyon ng Pilipinas bilang medical tourism destination. Ayon kay Frasco, pagkatapos makatanggap ng serbisyong medikal, may pagkakataon ang mga pasyente na maglibot at tumuklas ng magagandang pasyalan o subukan ang mga tradisyonal na hilot at masahe. Nitong Mayo, inilunsad ng DOT ang Filipino Brand of Wellness para sa mga tao at komunidad na kailangang mangalaga sa kalusugan. Kabilang din dito ang iba't ibang wellness associations upang itaas ang pamantayan ng kalusugan at wellness travel sa bansa. Sinabi ni Frasco na nakikipagtulungan ang gobyerno sa pribadong sektor at naglunsad ng sariling accreditation para sa medical tourism facilities. Kabilang sa mga accredited facilities ang The Medical City, Makati Medical Center at St. Luke's Medical Center kasama ang GAOC o GAN Advanced Oseo Integration Center bilang unang DOT-recognized dental facility. Kamakailan lamang inilunsad din ng DOT ang International Health and Wellness Tourism Congress kung saan nagtipon ang mga tao mula sa hindi bababa sa 38 bansa. Binigyang diin ni Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang kahalagaan ng pagkontrol sa pagkalat ng loose firearms sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Galvez, ito ay para mapanatiling mapayapa, maayos at mapagkakatiwalaan ang gaganaping unang parliamentary election sa reyon. Nanawagan din siya sa mga nagmamay-ari ng mga di-lisensyadong sandata na isuko ang mga ito at makibahagi sa pagtatanim ng kapayapaan. Sinabi ito ni Galvez kasabay ng paglulunsad ng Aspire Program o Assistance for Security, Peace, Integration and Recovery for Advancing Human Security para sa taong ito. Noong Huwebes, ipinagpalit ng mga residente ng mga bayan ng Sumisip at Haji Muhammad Adjul sa Basilan ang kanilang mga baril na walang lisensya sa mga alagang hayop at gamit na pang-agrikultura. Kabilang sa mga natanggap nila ay mga traktora, wheel loader, delivery van, mahigit kumulang 1,500 manok at iba pang gamit sa bukid. Pinuri din ni Galvez ang mga nagparehistro ng mga sandata sa ilalim ng Small Arms Light Weapons Program. Anya patunay ito ng pagnanasa nilang mabuhay ng mapayapa at kapaki-pakinabang at abutin ang isang mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya.
Halos 800 baril na walang lisensya ang itinurn over sa gobyerno habang halos 600 na sandata ang pinastencil sa ilalim ng Aspire program. Planong imbitahan sa susunod at huling pagdinig ng Senado ang tinaguriang godfather ng mga pogo sa bansa na si Lin Shuhan alias Liu Dong. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, lumutang na ang pangalan ni Lin sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Naaresto si Lin noong ika-10 ng Oktubre. Ayon pa kay Hontiveros, makakatulong ang testimonya ni Lin sa investigasyon sa sinibak na mayor na si Alice Guo at iba pang tinaguriang big boss ng Pogo. Paniwala ni Hontiveros, may mas malaking big boss sa likod ng mga iligal na Pogo na hindi pa nahuhuli tulad ng mga umano'y kasosyo ni Guo sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban. Hinihintay naman ng Senado na makontak ang self-confessed Chinese spy na si She Zhijiang na nagbulgar na espiya si Guo Waping, ang Chinese na pangalan ni Alice Guo. Pagkatapos ng pagdinig ng Senado, ipauubaya naman sa gobyerno kung paano iimbestigahan ang kasong kaugnay ng Pogo sa bansa. Umakyat ang ranggo ng Pilipinas sa Global Index on Economic Freedom ngayong taon matapos makakuha ng mataas na score sa trade freedom at property rights. Ayon sa Canada-based think tank Fraser Institute, mula sa dating pang-68 pwesto, ngayon ay nasa pang-59 na pwesto na ang bansa. Ito na ang pinakamataas na score index ng bansa mula 2016 kung saan nasa 57th spot ito. Nakatanggap ang Pilipinas ng score na 7.01 mula sa perfect score na 10 mula 6.93 noong 2021 at mas mataas sa global average na 6.56. Naungusan ng Pilipinas ang ilang kapitbahay na bansa sa Asia gaya ng Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Mongolia, Cambodia, Vietnam, China, Papua New Guinea, Fiji, Laos, Timor-Leste at Myanmar. Natamo ng bansa sa sound money category ang score na 9.04 habang mababa ang grado nito sa legal system at property rights na may score na 4.51 at sa size of government na nasa 7.83. Ginamit sa batayan ng ranggo ang antas ng government spending, marginal tax rate, public investment, state ownership of assets, property rights, robust legal system, contract enforcement, access to global trade, at level of state regulation. Ayon pa sa Fraser Institute, ang economic freedom ay ang antas kung saan pinahihintulutan ng bansa ang pagpili ng mga individual sa kanilang economic choice. Patuloy ang Presidential Communications Office o PCO sa pagbibigay ng tama at makabuluhang impormasyon sa publiko at simula sa Lunes sama-sama nating subaybayan ang mga maiinit na balita mula sa nagkakaisang communications group ng pamahalaan. Tutukan ang pagsasanib puwersa para sa pinakakomprehensibong newscast ng bayan, Balitang Pambansa, sa pamumuno ng Presidential Communications Office. Ihahati ang pinakamalakas at pinakamalawak na pag-uulat mula sa buong communications group ng pamahalaan, Philippine Information Agency, Presidential Broadcast Service, IBC, Philippine News Agency, at ang inyong People's Television. Isang boses, isang balita, nagkakaisa. Balitang Pambansa. Magsisimula na ngayong Lunes at masusubaybayan sa lahat ng himpilan ng TV at radyo at digital portals ng buong communications group ng pamahalaan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency.
68 araw na lamang at Pasko na. Ako si Wilner Basilonia. Ito ang PNA Headlines, nagati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.